Ang tema nga gihatag nako, nagpaw nako kuan is the fulfillment of God's plan in this generation and to come, the coming generation. Kay ang plano sa Ginoo pareha ra gid na. Gikan sa sinugan because ang akong musultihan pasiuna na po before I go to the points nga ato karon kanang mga importanteng mga puntos kabatuoran nga ato karon kuhaon ini kagabion para maghatag nato kanasig the plan of God. Wala pa gani matukod ang kalibutan. He laid His plan long before in eternity past. Kanang giingon diha, in eternity past, before the foundation of the world. Iyan na niya hat di kuanda himo na niya giplano niya kining plano sa kaluwasan. Salamat sa Ginoo. So maganak sa Ginoo. So the fulfillment of God's plan in these generations and to come. So mabot ng mga henerasyon kining maong fulfillment. Na itong kuan karon. Pero basahon sa nato aron makuha nato ni kuan diri. Nakuan ba ang kanang atong text reference in Psalm 33 verse 10-11. Itagaan ko 11 pero mas nindot nga niya ang 10 kay aron makumpleto, no? Kay contrast man ni doon na siya contrast, no? Barag contrast di ang primero ato ni basahon. The Lord in verse 10, the Lord brings the counsel of the nations to nothing. He makes the plans of the peoples of no effect. Dito sa uban nga translation, but dunay but ini, no? Murag mo oppose di siya sa preceding verse. Ingon diha, the counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart to all generations. This is the word of the Lord. God has blessed His word. Okay, so nanak si Ginoo. Ako ipagutan. Usa man ni counsel of the Lord. Usa man siya. So may kuaning counsel. Kakahibaw ta kanang counsel, katuyuan, or di ba? Na ay counsel sa ato mga kuaning counselan ta, tambagan ta, ana di ba? Pulong gyapon. I tell you this in area onya dayon gingon diha usa man ang plans. Gibutan diha the plans of His heart. Ang plano niya, yes, kasikas. Diba? Kita gani na yung plano, kasi nga plano. O ako nang ikuano niya. And then, mo jump off ka, mo kanta, mo shift ka, o verse nga gisumpay, sa naghimo ni ini, nakaimong ko ba? Wow! Baka inida, talagsahod, duha ka verses, no? In Ezekiel 12, verse 28, ako nang ikuha sa New King James Version, Therefore, say to them, thus says the Lord God, none of my words will be postponed anymore, but the word which I speak will be done, says the Lord God. Monay, salamat sa inyo. So, kung atong paano ni, nakakita ko ganina sa diha sa slide, God is in control. God, naghisgot ni sa iyang sovereignty, that He is the sovereign God, that He is in control sa tanang mga paghitabo ni kalibutan na kami. No? So, kaning tanang paghitabo, He is in control. Naa siya na control. Mana nga, dili ka babalaka, dili ka angay mahadlo. Dili ka angay mahadlo. Kay, sa pidangat ka na ito, asa matapaingon. Okay? Asa matapaingon. Diretso ka. Salamat si Ginoo. Pagkakitaan na si Ginoo. So, ano yung mga anak si Ginoo? Sa tunang lingon, kanini ang versikulo sa 12, Ezekiel 12, verse 28, na ay unsa man ni. Unsa ba pag-ingon niya nga, none of my words will be postponed anymore. Murag, why langan-langan na ni. Sa man ni, there is a sense of urgency. Karong urgent ba?
Abang, dili na ta maglangaya ka kanina, nakadungog ko. Dili na maglangay-langay. Dili na ta maglangaya sa atong pagka-Kristohano. Dili na. Kung dili, tumano na to. Kung unsa may isugo sa Ginoo because gamiton kaniya to fulfill His plans. May baho ba mo? Labi na ato mga kapatanunan. Di, pataas na mga kapatanunan. Di, tanaw ko. Mga patanunan to. Grabe. Mga patanunan, gamiton ni sila. O, kaya kanina mga tigulang na, wag ako tigulang na kulinis ko. Hallelujah. Yes. Kaya mga tigulang, wag naman. Labi na ka nagkango na. Pabito, yes, mga batanon, ako na nang ikuan ninyo, murag mo sidetrack ko kamay. Remember, kanang giingon niya sa Ecclesiastes 12, verse 1, kamong mga batanon, giingon niya, remember your Creator in the days of your youth. Na, mientras batanon pa, atong famous lang na itong kinaburo. Kaya tigulang na, so naman, makagukag mo, naman ang toho, di na makapitra o klaro, so na mo. Nga, kaalagad, pakas Ginoo na. Mahadlok ng ganikag, musakag bukid. So salamat sa Ginoo, makasakap ko bukid. Kay, maghataw mo na ko kadasi, kay ingong magudihan. No? Kay, daray, dili ang hinapay may tanawon sa Ginoo. Kung sa imong hinapay, o ako, pilit ba yung hinapay? Pero dili tinawon mo sa may ibutang sa, in Romans, ikotas Romans 10, diha mga verses diha 15 or dito na sa 52 of Isaiah verse 7 pa na ilana na diha, how beautiful are the feet of those who preach the gospel, the good news, no? Na makita how beautiful are the feet. Tanaw na nga tutiin o naaba nagsige pagkakuan kay letter ako yung kuan nganong tiil man nganong tiil dili man ang kamot, manong tiil man. Ato na makuha na. No? So, tulo ka puntos ka maturan. Atong buha. Kaning counsel. The first one is the counsel of God. What is the counsel of God? What's so many counsel of God? Ito na makuha na niya. Basahin na ito. What? Ang kaning inan, no? Kaning ang S-E-L. Counsel of God. So, yan uso rin siya. Okay. Ato na yung ikuan. Ato sa niyong basahon nga sa dili pa dito nga ato gibasa. Balik please. Atong go back to the slide sa kuan. Verse 10. Ato yung ikuan ni. Verse 10. Verse 10 sa kanina. Please. So, gingo din nga the Lord brings the counsel of the nations to nothing. He makes the plans of the peoples of no effect. Tanaw ra ang kahit kalibutan karon. Sa nang ilang mga katuyuan, unsa nang ilang mga kuan karon, di ba? Grabe. Karon balita nato sa atong nasud, grabe to. Grabe kagugot, no? Ang usa may ilang gitunguhan silang kasing-kasing karon. Di ba plus porta? Ang ilang gitinguha ka ng bakuan sila anak, miingon ang na sila, bahala na. So, atong gawin natin elaborate, kamo, nakadumog yung mani, nagsigitag monitor ini ang kuang karon labi na ning mahitungod sa flood control project, no? Nga diskutan diha. Makita ninyo dito, kasi nagkakatukod ko. Ngadto mo sa sapa yon, grabe tumpag lang. Tumpag. Ngano man, kay way lingkon nga pundasyon kabilya wala. So, idana wala nga gipaila sa Ginoo. Paila sa Ginoo nga ingon din ini ang iyang buhaton. Aron makaila ang tao nga ingon din ana. Wala nga ang mga plano sa tao iyang gikawang niya. Gikawang niya meaning kanang ingon nga he makes the plans of the peoples of no effect. Pero i-contrast na to, but the counsel of the Lord stands forever. Papati ang Ginoo. Nga ang iyang mga katuyuan magpabilin ang iyang katuyuan. Ato na basahon na to in Acts. I think it's in Acts. Nadia. Acts chapter, yes? Acts, but before that, yes, Acts chapter, na naman? First, okay.
Paul was preaching there or talking sa mga elders sa Ephesus sa iyang third missionary journey. Diha sa Miletus, iyang ipasiguan ang mga elders, diha sa Ephesus, ipaadto niya. Unya, iyang giingnan, preceding verse dinhi, ingon siya, ayaw ko niyo basura, sutihan ko kabakarong adlaw, nga dili ko ninyo basulod, kung naay dili baluwas ninyo, wala na ko'y kuan anak, no? Kaya nga naman, giingon niya, for I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. So, i-declare ang whole counsel. Ang atong munaon, nga kani may kalabutan sa unsa man. Kalabutan sa iyang puno. It is talking about the Word of God. Kaya naa diha ang iyang katuyuan, diha magbasa ka sa pulo. Muna akong ipangutana karon. Are we reading the Word of God every day? Mga batanon. Binas mga kabatanon na nato. Nagbasa ba ka? Asa ba ka ayo? Ato na. Basa. Nga naman. Kaya wala tayo pulong sa Ginoo. Dili ta ka fulfill. Sa plano sa Ginoo sa ato mga kinabuhi. Dili ta ka fulfill. O kung saan na to. Kaya sa ako nag-ingon, mga batanon, grabe kayo. Kamoy gamiton. Maoy gamiton sa pagpanglakaw. Malipay ko ng mga kabatanon. I'm very happy nga nagtanaw ko sa mga kabatanunan din nga grabe kayo, prayer warriors, buwag kayo na. So salamat sa Ginoo ng mga batanon na to. So gamiton sa Ginoo ang mga kabatanunan nga maoy mo declare sa pulong sa Ginoo. Kaya aron matuman ang plano sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Kani si Jesus, unsa man giingon niya nga the counsel of the Lord stands forever. Si Jesus sa iyang ministry in Matthew 24:35, unsa iyang gisulti? Unsa iyang gisulti? Giyon niya diha. 35, that is Matthew 24, that is 35. Kurang di ko ala. Giingon din sa 35 nga His word, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So, mapadayon ang iyang pulong hangtod sa kahanturan. Ang kani si Peter in 1 Peter 1:25, atong ikuan ni 1 Peter 1:25, gagingon niya nga, but the word of the Lord endures forever. Also may pulungan niya. The word of the Lord endures forever. Now this is the word which by the gospel was preached to you. Kanini ay ang word nga pinaka importante, the gospel, the preaching, the message of salvation ngadto sa mga katawhan nga maoy magpabilin hangtod sa kahanturan. Yes. But the word of the Lord stands forever. Now this is the word which by the gospel was preached to you. Mana nga wala ta ining preaching sa gospel, we cannot fulfill the plan of God. Kaya, yes, ato nang unaw-naon nga kita wala ta tawga sa kaluwasan aron lang usaman nga magpuyog ta o magtan-aw lang ta sa uban nga maingon ta nga bahala na sila o ako total luwas naman to. So that is not the heart of Jesus. Ang kasing-kasing ni Jesus ba atong niya sa atong mga kasing-kasing mga anak sa Ginoo. So the counsel of God sa ako nang ingon has to do with the word of God which endures forever, and according to Peter it is the gospel of salvation that was preached to us. So mga pangutana ako gikuan diyo nabaw ko nga kaning church diri grabe as I observe minaw lang galing ko nagtanaw nag-observe ko iko grabe ang gibuhat sa Ginoo nini ng church. Pastor Ricky, thank the Lord, praise the Lord. Nung pakpaka ng Ginoo atong pakpaka ng Ginoo pero sa gibuhat sa mga kabatanon nini nga how I wish ingon ni ana ang tanang mga kabatanon sa tanang mga churches. Hallelujah. So, nining tanan, mga anak si Ginoo,
Because some of the Christians today, gabi na mga kabatanunan, wala ini karon. Wala nga mga kitang mga kuanan ato nasigod sila. Nasigod ato ang ato mga kabatanunan. Magpagamit sila sa Ginoo para ma-fulfill ang plan of God sa ilang mga kinabuhi para sa kaluwasan sa mga katao. Okay, arita si kadamang punto nga atong iba. Ano sabihin? The plan of God, the plan of His heart. The plan of His heart. Na, pag, sige na ko, reflect na ining pulungan. What is God's plan of His heart? Oh, na kaning akong isulti kanina, nga ang iyang plano gihimo na niya before the foundation of the world. Oh, before the foundation of the world. Wala lang ato ba sa yes, very good. Salamat. Nga naa sa Ephesians chapter 1 verse 4 nga akong ikuan ninyo nga before the foundation of the world. Kaning kita karon nga iyang gipili. Kita nga gipili niya chosen of God. Unya, ditawag na sa kaluwasan. Yes, we were chosen. Kingo niya, in verse 4 of Ephesians 1, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So, ano sa ta? Wala mo ta pilian, karong panahon na. How many billions ta karon? Isa na nagkakuan pila ta ka billions karon ang population sa world. Wala yung nakakuan. Sa akong kuan yung mga 7 almost 7 billion people. Dili wala ang Ginoo karon butikaw o hinaon pagkapulungan nagpili siya nga mo ni sige siya pick up diha. Sige siya kuan kay siya yang gipili karon panahon na. Pero kita gipili wala pa nakailas siyang daan nato. Wala pa matungkol ang pilibutan na ibalo na nga naay Justin, naay Ricky, naay Alan, naay Elfa o kinsanan inyong ngalan nga nasulat na daan sa pasahon sa kinabuhi. In the book of the Lamb that was slain. Salamat sa pagpakan ito ang Ginoo. Salamat nga tinigtanan iyan yung himo wala pa matukod ang kalibutan. So salamat sa Ginoo nga kinigtanan niya kita karon para pagtuman sa iyang mga kabubuton din sa atong mga kinabuhi. I hope ato na himuslan. So mga anak sa Ginoo. So next slide. Okay. Pag-familiar na to ni. Kaning gisultihan sa Ginoo din ni Jeremiah chapter 29 verse 11. Mga captives ni sa Judah dito sa Babylon. Sa aral sila sa Ginoo, human sa 70 ka tuig nga captivity nila dito na ay iyang gikuan sa mga Israelites na itong panahon na o mga Jews na itong panahon na gingon niya, for I know the thoughts. Sa lain nga translation, it is the plans. For I know the plans, no? For I know the thoughts or the plans that I think toward you, says the Lord. Unsa man ang iyang plano? Plan of peace and not of evil, plan to give you a future and a hope. So kita karon, di sa po siya kinangatan na ito karon, gikan sa baha, ang plano sa Ginoo sa atong mga kinabuhi nga maghatag na ito kanasig, unsa man, maghatag na ito kanasig, kaya nagplano siya na, unsa man, naatay kalinaw. Naatay kalinaw. O, naatay, unsa man, di butang diha, di o diha, to prosper us. Sa ubang na translation, I like the other translation, to prosper us, nga uswag tanining kinabuhian, and to give us a future and a hope. Kaysa ito paglaon, hindi kinabuhian. Kaysa ito paglaon. Jesus, He is our hope of glory. He is our living hope. Salamat sa Ginoo. Nining tanan. Okay, so sunod na atong makuha kini may tungkol sa planos Ginoo. Ang iyang desire. Ang desire sa iyang at iyang kasing-kasing unsa man in 1 Timothy 2 verse 4 unsa He desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.
So, yung desire is ang tanan, maluwas. Nagkaroon, usaon ang pagkaluwas sa tanan o sa daghang mga katawhan kung kita dili magpagamit, dili na to tumanon ang sugo sa Ginoo nato. Dili na to mahimong tanan. So, diyo diha, He desires all men to be saved. So, gamiton pa niya as His instruments to fulfill His plan. Dadak sa Ginoo. In 2 Peter, I ask, 2 Peter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise. Hapit na siya bumalik. Hapit na ba siya bumalik? Matuwa pa ta? Hapit na ba siya bumalik? Hapit na siya bumalik. Sa ato na doon na kayo mga bahita ko karon. These are all written in the Word of God. Naana na sa pulong sa Ginoo. No? Iyan na nagdipanunti kaning mga bahita ko karon. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Nakuta ni kasi nga desire sa Ginoo nga maluwas ang tanan. Usa ang mapagluwas kung walay pagsangyan, di ba? Ingon niya, mutawag sila sa ngalan, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Ato na mabasa Romans 13 quoted from Joel chapter 2 verse 32. I think it's there nga ingon diha, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. But how can they call on Him in whom they have not believed? So saan nila pag tuo, pag sangpit, kung wala sila mutuo, o kung saan nila pagtuo, how can they believe? Without hearing the Word of God. And how can they hear the Word of God without somebody preaching to them? So, importante nga kita mo-preach yun aron ma-fulfill ang plano sa Ginoo para sa itong mga kinabuhi. Pagpakan ito ang Ginoo. Salamat sa kanyang reading time. So, mga anak sa Ginoo, unsa man ni kani ato karon nga gisgutan nga plano sa Ginoo sa ako ingon wa pa matukod ang kalibutan niya anak siya kasing-kasing ipadala niya ang iyang buktong anak sa itang ini kusog ita mo ko ipadala niya ang iyang buktong anak para kanatong tanan nagdupan ito sa cross kanta nato gawin niya grabe kayo na kato nakakuan kahilak ka sa pulong ba nga gikuan niya unsay gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi mga anak sa Ginoo mga kapatanunan kitang tanan nining kagabion nga niya karon nagakatigom nga atong hunahuna kuno sa gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi so magpagamit kita magpagamit ka sa Ginoo nga kuan nya atong hunahuna nga kining gibuhat sa Ginoo kanato naghatag ni nato nga katabadasi gayud no badasi gayud no naron nato nga ang Ginoo sa iyang pagtan-aw sa mga tao nitong panahon na grabe di ba di dia pagkakita niya sa mga tao pagkakita niya sa daghang mga tao you can read that wala dia sa slide wala na ko niya in Matthew chapter 9 starting in verse 35, 37, 36, 37, 38 nga nakita niya ang mga tao he was moved with also man compassion he was moved with compassion also man compassion compassion na sa Latin meaning dibati nato no dibati nato ang bati nato ang gibati nila mo na gibati sa ato Ginoo sa Kristo he was moved with compassion mana nga iyang sultihan ang mga katawan iyang gi-feed niya sila o niyang gitagaan sa pulong sa kinabuhi wala ito na kaya yung mga Ginoo hingo niya in John chapter 4 John chapter 4 in verse 35 hingo niya do you not say there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look to the fields, at the fields, for they are already white for harvest. Grabe
grabe daghanan ng harbison ng Diyos. Muna ako dito sa akong mga ginsakpan niya sa Ginoo sa church dito sa Christ the King Ministries. Igo na lang tang mga ni. Nana, lain ang nagpugas din eh. Di ba? Parihala, maningin mo sa Ginoo nga ang nagpugas o nag-ani, parihala. Parihala nga makadawat og suhol. Oh, inana ang ingon sa Ginoo. So ato panganin na lang siyaro. Oh, dili na to na tumanon. Proverbs 10 ba na verse 5 nga dako kayong kaulawan sa usa ka anak nga matulog during harvest. Kana matulog during harvest niya dili ka magbuhat niini dako kayong kaulawan, no? Para kanato. So salamat sa Ginoo nga kita magdasig niining iyang gihatag nato nga pulong nga dili kay paabot pa tagdugay. Alam niyo kay kanino harvest gikan sa pagtanong usually pila man ka bulan, di ba? Magtanong ta 4 months, 4 months before harvest na naaniha. Pero ingon ang Ginoo, ayaw paabuta. Nga miingon mo nga there are still 4 months before the harvest, but look at the fields that they are ripe for harvest. Naana sila. Ato na sila maani para makatigom ta o mga kalam ngadto sa gingharian sa Dios nga atong mahatod forever. Wala niya nga bunga na nga dili na mulungtad hangtod sa kanturan. Okay, next slide. Okay. Mga anak si Ginoo, kining gingon sa Ginoo nga yes, kani sa Isaiah, gisugo din sa Ginoo nga paatuon ini mga tao. Kay karon mga tao karon hunaw na to, grabe kayo dili na. Kung manangyaw ka, nakasuway na ba mo? Nga manangyaw ta unya na ang mga kuan diha manago gani nakasuway na ini sige ni panangyaw sa una, sige ko ana pagkakita na nga nagdangarang nang ko ana manirado or usa ni ana o ang uban ana ingon na ni ana ang mga attitude sa mga tao karon. Ang ila kana pulos lang kalibutan ng pulos lang ingon niya lang ilang kuan wala na sila magunahon na basta gila survival lang nila pagkakaroon panahon na tinuod man sana karon panahon na tan-aw ta grabe highly competitive na kunya survival yun murag grabe wala tas Ginoo makitanta madala ta din tanan pero unsa na dihatong yung Isaiah karon kani sa Isaiah ang Ginoo nakuha na nga ingon ang Ginoo niya kinsa may among ipadala, whom shall, I hear the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Kung sabi ko sa atin, Isaiah. Then, ingon sa Isaiah, then said I said, here am I, send me Lord. Makaingon ka tinana, o ipadala ta. Makaingon ka na, send me Lord. Amin ba? Inana, send me Lord. Send me Lord. Patalatas Ginoo. Salamat sa Ginoo nga ingon ni ana ang atong buhaton para ma-fulfill ang plano sa Ginoo, no? Kay sa ko nag-ingon, gamiton ta para ma-fulfill ang iyang plano. Oh. Although ingon siya it is finished. Pero kinahanglan nga katong iyang gibuhat, atong ipadayon ang iyang gibuhat karon ma-fulfill ang iyang plano nga daghan pa kayong mga tao maluwas pilaagi nato pilaagi dato nga mga instrument sa Ginoo sa kaluwasan. So salamat sa Ginoo dili tanan ato sa pagpaka ng Ginoo sa dili pagpadayon. Okay. So karon ato nining naibalaan kining tanan. So na sense of urgency, no? Sa ako na gipasiuna nako ang kuan nga kinahanglan nga buhaton nato nga mukuan na ta na sense of urgency para gyud matuman ang iyang kapubuton dinhi sa atong mga kinabuhi, matumad ang iyang mga plano dinhi sa atong mga kinabuhi. So mga si Ginoo atong kuanon nga in balik ko na to Ezekiel chapter 12 verse 28. Ezekiel chapter 12, please the slide. Sa Ezekiel chapter 12 balik sa kuan
Di ko dili. Okay? Kulang basahon din niya. Therefore say to them, thus says the Lord God, none of my words will be postponed anymore, but the word which I speak will be done, says the Lord God. So, pag-iwan naman, wali langan-langan na. Dili na maglangan. Kay nalungan. Kay, ako na God, although the context of this is judgment, the judgment of God on the rebellious house of Judah, ato na magbasahon, hindi mo basahon ang whole chapter 12, na niya gisgutan ang mahitungod ni ining kuan, sila wala mutuo sa gisulti ni Ezekiel, no? Wa siya mutuo ni Ezekiel, the prophet, a priest si Ezekiel. Wa sila mutuo. Nagtuo sila nga dili pa na sila panahon. Remember, basta mahitungod sa kalawasan, kung sa mahitungod na ugma ba? Unya na ba? O sunod bang simana? O sunod bulan ba? O unsa niya? No. O sa man ang kalawasan? Kano sa man na? Karon. Kani the Bible says, Hebrews 3 verse 7, today when you hear His voice, do not harden your hearts. Ayaw pagkahiya, hindi mo kasi makamati kas pulong, dili ito magpagahil ito kasi. Oh. Now is the day of salvation. 2 Corinthians 6 verse 1 and 2, naana diyang mabasa na ito. Oh. Nga, now is the day of salvation. Karon ang panahon, dili ta maglangan-langan. Nga naman, kay kining pulong sa Ginoo, ato nang hunang-naon, dili nimo balik ngadto niya mawalay mahimo. Oh. Dili nimo balik ngadto niya nga walay ma-fulfill or ma-accomplish mga anak sa Ginoo. Ato na basahon ang Isaiah 55 verse 11. Oh, Isaiah 55 verse 11. Gingon na, for as the rain comes down and the snow from heaven and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. In verse 11, so shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Pagpati siya. Dili mo balik. Nagtunihan na walay mahimo. So karang pulong atong ikaw na at yun mahimo ni ining tanan, no? Inigsulti na ito sa mga tao. When we proclaim the word, when we proclaim the word, when we preach the gospel, naagay mahimo din, no? So naagay mahimo. Dili tama po ang kay di ba gisugot nga ingon ni Jesus sila Peter katong mga fishermen, Peter, sila John, sila James nga come follow me and I will make you fishers of men. So inana sigurado kung sa kuan ba na sigurado makakuha kita nganuman kaya ang Ginoo man mo ay nagkuan ining tanandaan iyan ning giplanuhan daan nga sa ato pagsangyaw dito na dayang gibiling daan before the foundation of the world onya o maminaw ni sa atong pulong nakasuway mo nga nag-preach ka na ay naghilak yun, nakantod yun, na anak kanang siya kay gibiling laging daan before the foundation of the world. Aplihan mo yan kasi nga nag-preach si Paul, nag-preach dito sa Pilipay nga si Lydia nakakuan ng Lydia di kanang nagbaligya to siya sa kaning panapton nga usa na panapton usa Paul anak panapton nga kuan niya yes giaplihan the Lord opened the heart of Lydia aron iyang dawaton ang pulong nga gitudlo o gisulti ni Paul. So dili makawang ang pulong mubalik na niya nga to nga duna kayoy kahiruan galak sa Ginoo. Lapay gi ko na to diri sa sunod nga slide please. Okay. So kining pulong nga atong gikuan karon nga dili mo balik ngadto niya nga kawang mga anak sa Ginoo
kana dunay kahimuan. Sa ako nag-ingon kanina nga dili ka maglangan-langan kay kuanat yun. Ang harvest time is naanag yun ang harvest time. Nagkinahanglan ang Ginoo og saman. Kanang mga laborers into his harvest. Kanang mga mangangani. Ganun man, yung tayo ang mangangani karon. Yung tayo, I hope sa inyong church, nabay daghang mo presenta, di na lagunta, o ganyan ta, manangyaw ta, di na lang yung mister na pugsod pa. O, ngayon mo, kuyog na lang na, mao ni, sige, tara, mga tuta, kaya nagpaabot na to dito. Tinandar, ang kapatid ko kanina, nanghila ganita, nagkuanta nga, ang mga tao, asa nga paingon, o dili na to, tumanon, buhaton, ang gisugo sa Ginoo na to. Kung sumid ang hindi mga tawanan. O, di ba asa ka sila paingon? Dito sa, o sa linaw nga kalayo sa impyerno, dili, basta dili, lalim. Ya, makaakot ta to atas langit ang mahurahe nga di ka tama tulisok o sakuan pa. Oh, nga sila wan to panangyawi di ba? I don't know. Sumabog ka panahon, isulti ka rin sa Ginoo. Nga kita na tay katungdanan din nato na ko basi niingon na siya kanuha ko ng masulti. Ang una nato masultihan daray. Nakasuan mo ini ang akong daray. Sa akong kabahin, wala ko pagkahibalo na ko ngayon niya gitawag ko. Wala ko makuha nga gusto ko magpastor, wala na ko nipilihan. Kaya entertainer ko, mga tuko ko, kay kantali kay, wala akong abilidad, Elvis Presley, yung tanan, na akong tino, na akong tuana. Pero, inana nga, inana ba ang atong kuha, pero gano'n man, wala. Kinahanglan nga atong tumanon, ang tawag sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Akong bibiyaan ako ng tanan. O, giuna na ko ang akong pamilya. Giuna na ko ang akong mga anak. Kaya akong mga anak, pagkadag ko ng gagmay pa sila, okay ra. Okay ra kay mai ko. Sige, uban mo niya, pero dag ko na. So may ganito po, busukol naman na. Yan, mga dag ko na ba kayo na pangalawas na ko, mga anak ko gamay ra. Sa kamananin mo. So, ako na silang gitrain. While they were still young, Proverbs 22, verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mana ako silang gimold diha, ako na silang gikuang gina na hangtod nga pagkadako nila, ako silang gikuang gina ini na sila kana to God be all the glory. Ang ako mga apo, my generation, to God be the glory. My second generation ako mga anak, then I have my third generation ako mga apo, nga nana sila diha nga mauna gani manukar. Nasunod nila ang talent o naghihatag sa Ginoo na ako, bayan na sila manukang o ni anak na. So, salamat sa Ginoo, pagpaka na ito ang Ginoo, ni anak ako, dito ang manimay ako. Inigabot sa naay fourth generation, kaya kaningon, diingon ko din nga, the plan of God endures, sana niya pagkuhan, balik ko na ito, sa 11, sa kuhan, where's that? Ako na, balik ko na, kuan aron maklaro. Gingon dinhi, the counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations. Mana nga sa akong generation dela ako akong sultihan. And ko Lord, gusto na pero sa akong kabahin. Imo ko Lord, take me home. Pero na pa may buluhaton. Nya wa pa maabot nako ang generation na akong gipagandoy. Ngano man? Wa pa ko'y fourth generation. Ang third generation ako, grabe. Ako mga apo na produkto sa Pastor Jess, na kung nagkain sila to God with the glory. Grabe. Abin mo, dala o mga kuha na, at least yan na ako mga apo. Ang akong gikuha, ako na sa ba niya magninyo ng akong mga apo. Pero magninyo kani, yes, mga batanon, wait on the Lord. Dili basta-basta magninyo patakan ang tagpili. Basta ako gitambag sa mga kabataonan nga o magpili matag atong ikauban for life kanang pilion nato nga kanang Kristohanon pod. Ayaw magpatintan anang mga siksi or mga nindot kay mga batanon no. Ayaw dili ana ang ato anon nga ana na para ma-preserve ang Holy Seed. Ina dili ka magpadala. Manang akong mga apo akong pilihan ninyo ang mga Kristohano po, no? Usahay malagi, yung tayo naman mapilihan nilang Kristohano at ito man tulig gawas sa kalinga o pamili, no?
Ang ilang ipanginaot nga, basin uroy ba, Kristohan mo ni. Uroy o dili, di ma-problema ka dako, no? So, wait on the Lord and then trust the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding, di ba? Well, that's Proverbs 3 verse 5 and 6. So, mga anak sa Ginoo, mga putanon, nakita magpagtinta, padayon ta. Ang akong fourth generation, ang nanana, na yung ulo, Lord, sakto na ni. Mapauli na ko diha. Iabot na ko sa fourth generation. Pagpati ang Ginoo. Salamat niyo. So, mga anak sa Ginoo, sense of urgency, hapit na si Jesus bumalik. Gingon niya nga kinahanglan nga ato nang buhaton unsa man iyang gisugo nato. Kanang Great Commission mao gyud ay pinaka-importante para nako diray duha ka Monday ako lang ning isulti sa mga kanakan nato sa Ginoo dinhi. 2 Mondays nga gihatag sa Ginoo nato karon. Unsa man magkinabuhi nga panaan. Live a life of holiness because without holiness, gingon niya sa Hebrews 12 verse 14, no one can see the Lord. Bisan pag-usok ka mo sa inyo. Bisan maayo pa ka mo higilin o yawa, maayo ka nining mga kuana apan kung siya gisultis Ginoo, not everyone who calls to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Amen. Matthew, where's that? Matthew 7:21 to 22. Ingon niya, at verse 23, many will say to me on that day of judgment, Lord, have we not prophesied in your name? Wa ba ni nagsangyaw sa imong mensahe? Wala ba ni maghingiling o mga yawa? Wala ba ni maghimo mga milagro? Kusog kay kaniana, apan mo sa gisultis Ginoo. Pahawa mo, wala ko kailan ninyo mamumuhat og dautan. Ngano magwa magkinabuhit mabalaan. Mga atong timan-an, mga anak sa Ginoo. Let's live a life of holiness o atong i-fulfill ang Great Commission sa Ginoo. So na, ang living a life of holiness panglangit ni ang ang pagtuman sa iyang Great Commission is para usap na pang-reward. Gusto mo tag-reward? Amen, amen. Diba imo si Jesus? I go to prepare a place for you. Dito sa langit, preparar siya o place para nato. Pero sabi niya, preparahon para nato. Wa tayo nahimo. Para di man ni. Wa tayo nahimo. Mag-prepare siya, wa makaigihimo. He is preparing something for us na ay iyang gitagana ng mga crowns. Crown of glory, crown of life, crown of rejoicing, daghang mga crowns, crown of rulership. Because sa panahon na niya balik sa Ginoo, we will rule the nations na naata kauban niya. Bakit pa si Jesus reign? Kinahanglan si Jesus reign sa itong kinabuhi karon pag-una. Before, gabiton pa, nga mo reign with him for 1,000 years. So, umakot ka parang dili na dugay di ka karon papakyan ka. So, kinabuhi ka palaan, and then let's, what? Fulfill the commission. O sa may fulfill the commission, o sa may mabitayin mo ganina nganong dili kamot, nganong dili tan-awon sa Ginoo ng imong hinapay, Pastor John, na hindot ka hinapay, o sa pagana diha, tan-awon o sa man, until go! O sa go therefore, and make disciples of all the nations. Morning, commission. Dili tamunong diha kaya ako, ang commission that they go and make disciples. Dili. Tara, o sa man, maagi, naay mong agi. Baptizing them, o sa man gisulti, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ikaduha na. Ikatulo, o sa man, teaching them to observe. Teach them. Sa ito, importante ang teaching the Word of God. Mga kabataan-una, kugihin yun ninyo. O magpugi mo basa karon sa pulong sa Ginoo. Naa mo'y lingon nga foundation. Basta naa ka sa pulong, maakay lingon nga foundation,
nya imong tumanon ang unsay gisulti diha kay giingon diha ni James chapter 1 verse 22, not the hearers of the word are just before God, but the doers of the word. So atong buhaton na pulong, tumanon na to ang pulong, i-fulfill na to ang gisugo sa Ginoo aron ma-fulfill na to ang iyang plano sa kaluwasan nga iyan ang gihimo before the foundation of the world, nga aron daghang mga katawhan nga maluwas pinaagi kanato. Papati ang Ginoo, dalaygon ang Ginoo. Oh, observe all things that I have commanded you. Teach them to observe all things that I have commanded you. Kung sa'y isugo sa Ginoo atong tumanon. Unya na i-promise, kung sa'y promise. And behold, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Papati ang Ginoo. Oh? Wa sabihin, I will be with you. Nganong I am present because He is present. Amen. Amen. Di ba siya gisulti sa Hebrews 13 verse 8? Jesus Christ the same yesterday, today, and will be forever. Forever. I am with you always. Muna i-promise. Magkauban siya na to hangtod sa katapusan sa panahon. Matapos ang panahon, naa siya magkauban na to. Mga anak sa Ginoo, nabati na to ang mga puno pagkasik na ang katuyuan sa Ginoo sa itong kinabuhi. Kung unsay ang plano din sa itong kinabuhi, naa din sa itong kasing-kasing ang gingalan ng sense of urgency. Kaya gamay na kayo panahon. Time is short. Umingon ta, matanon mabitaw ko. Ha? Mga matanon, di manini. Mga matanon, matanon mabitaw ko. Pero sa isulti ni James. I think it's there in James 4 verse 14. What is your life? O sa may kinabuhi na to, like a vapor na makita karon, hindi mahanaw. Wata kayo sa itong kinabuhi. Mabitaw, makaroon, o maminaw ta, nakadungog ta sa tingong ang Holy Spirit na gayon. Do not harden your hearts. Hapit na siya. He is even at the doors, knocking on the door of our hearts, na sige na siya doon, doon ako. Ayaw na mo katulog. Hoy, gising! Ngayon ang Ginoo. Di ba? Na-program mo, hoy, gising. O kay sige tag katulog. Ayaw ng Ginoo. Yes, naas siya diha. O ato ning buhat. Inibalik ko niya sa Ginoo. Mga anak sa Ginoo, di ba nini? Naay pinakadindot o daygon ng tagtao. Kung ang Ginoo na mo dayon na to, grabe kayo. Oh, say malipay tag daygon o di ta daygon niyo tanang. Ano wa man jud ko day ka mo may naada do. Na di ta malipay. Pero kung Ginoo ko sa gisultis Ginoo. O faithful ta. If we remain faithful until the end. Until the end of our lives or asa kakutob na ni kinabuhi. Kung sa gisulti. Yung sa gisulti niya. Inibalik unya niya mga anak sa Ginoo. Maingon na siya nato. Well done, good and faithful servant. You have been faithful sa akong gihatak ninyo, sa akong gibiyang ninyo, sa akong gisugo ninyo. Nga inyong gituman ang akong plano sa kaluwasan, mo na iyang isulti, ang usayang isulti, enter into the joy of the Lord. Let's all rise, please.